laging nakakakita ng mali. Diba? If Jesus said to stone her, kung sasabihin ng Panginoong Yesus yung time po na yun na batuhin niyo siya, dina-violate po niya yung Roman rule. Okay? If Jesus said, don't stone her, dina-violate din niya yung Moses rule, yung sa New Testament, or yung 10 Commandments. Naintindihan po natin? Amen. Okay? At dito po, what was the response of Jesus? Okay, sa B. John 8b. Ito yung response niya. But Jesus stooped down on the ground with his finger as though he did not hear. Bakit? Parang bingi lang siya na wala siyang naririnig. So one of the mysterious and powerful acts in the gospel, yung tahimik siya. Yun yung mysterious act na nagawa, na response ng ating Panginoon in the gospel. The Bible doesn't tell us exactly kung ano po yung isinusulat ng ating Panginoon, pero yung mga Sunday scholars, ang sabi po nila, di ba, may nakalinya, di ba, ng mga tao. Paglapit po nila, okay, isinusulat ng Panginoon, bawat lalapit doon at titingnan nila kung ano yung isinusulat ng Panginoon, makikita nila na yung sinusulat ng Panginoon yung kasalanan yung tumitingin. Yun ang sabi ng scholar. Okay? So dito po, sabi niya, yung, sabi niya gano'n, human being, especially those gossipers, accusers, ito po yung speculate po nila. Okay? Yan. They speculate lot of things when Jesus remains silent. Why the religious leaders, they keep demanding an answer? May kausap na ba kayo na sabihin mo, tapos yung kausap mo tahimik lang? Bakit ganun yung nangyayari? Amen? Ibig sabihin, kahit i-demand nila na sasagot ang Panginoon, hindi ibig sabihin na may itinatago siya or hindi siya unsure siya, kaya tahimik siya or takot siya. Hindi po ganon. Amen? Amen. Okay. The silence of Jesus was powerful. Amen? It was purposeful. May dahilan. Amen? And it was deeply intentional. Amen? Amen po. So, bakit nanahimik si Jesus? Alam naman niya, pwede naman siyang sumagot. Alam naman niya kung ano yung sinasabi po nila. Pero, may tatlong reason akong ibibigay po sa inyo. Tatlong reason. Okay? Ayan. Number one, the silence of Jesus. Bakit tahimik lang siya? To expose the motives of the accusers. Halimbawa, ikaw nagsasalita kayo, kausap mo hindi. Di ba yung kausap mong salita ng salita, mag-iisip yan. Di ba? Na-realize niya na, ay, ang daldal ko na pala, ang dami ko na nabanggit. Pero wala man lang siyang response. Di ba kahit magagalit ka na sana, pero tatahimik ka na, parang amo natin minsan. Pagkasalita ng salita, pero huwag ka lang mag-response, titigil din yan, di ba? Amen. So, ang purpose, bakit silent ang Panginoon to expose the motives of the accuser. John 2, Jesus knows their hearts. Pag binasa natin, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ng mga religious people na ito. These religious people, they are not seeking truth. They are not seeking justice actually. They were using the woman to trap Jesus, to corner Jesus. Ginagamit lang nila yon, pero actually, may iba po silang motibo. Okay? Jesus was silencing the noise with holy authority. May authority po siya sa kanyang pananahimik, mga kapatid. Nagagamit niya yung kanyang authority kahit hindi siya nagsasalita. Amen. Hello? Amen. Jesus refused to be dragged in their trap.
Nirefuse niya yon. Kung ano man yung threat nila, hindi niya yon tinatulan. Hello? Amen. Their scheme by stopping down. Ano yung ginawa niya? Ano lang siya, yumuko lang siya, tumahimik. Amen. He took control of the moment. Kayo, pag nagagalit kayo, may control ba o parang malay? Away na. Lalo na pag yung asawa natin. Hello? Amen. Okay. Distracted the scheme and removed the spotlight from the woman. Sa kanyang katahimikan, imbis na yung mga tao ay mapunta yung attention nila sa babae, naibaling. Okay? Naibaling po sa katahimikan ng ating Panginoon was a holy pose. Nag-pose po sila. So nawala na ngayon yung atensyon ng mga religious people na ito doon sa babae. Kundi ang pinagtuunan na nila, bakit si Jesus ay tahimik at hindi siya sumasagot. Amen? Amen po. Amen. Okay. So, ano pa yung nag-pose? Causing everyone not to react. Kapag tahimik ka, titigil yan. Amen. Sometimes God doesn't respond immediately. May prayer ba kayo na sometimes ang Diyos hindi agad nag-response? Yes. He's letting pride fall quiet under conviction. Diba? Minsan, dahil sa prideful, salita ka ng salita, pero yung katahimikan, magre-respond ka, amen, magre-response ka, amen, na hindi ka, everyone not to react. Kung halimbawa may salita ng salita sa'yo, tapos sumagot ka, di parehas na kayo. Amen? Amen po. Amen. Okay, Jesus remained silent. He allowed the weight of their hypocrisy. Para makita nila yung kanilang sarili na hindi naman pala totoo yung pinaparatang nila na adultery kasi wala naman yung lalaki doon. Wala silang proof. Amen, mga kapatid? Amen. And impure motives to steal in. Okay. Makikita nila na alam na ng ating Panginoon. So his silence, like a mirror closing their inner corruption. The attitude of their hearts without a single word. Sila na mismo yung nakakita kung ano yung motibo nila, kung ano yung kanilang paratang sa ating Panginoon. Nakita na nila. Amen? Okay, next. Sometimes, silence speak louder than arguments. Sabi nilang ganon, yung isang kasabihan yung words speak, action speak louder than words. Pero sometimes, dito sa situation na ito, silence speaks louder than arguments. Instead na makipag-argue ka, tumahimik ka na lang. Amen? Nakuha natin? Amen. Amen, mga kapatid. Kaya dito, sabi po niya, number 2. Ano yung una kanina? To expose the motive of the accuser. Number 2, okay, to create a divine pose for conviction. Okay, nag-post po sila dahil tahimik ang Panginoon na parang na-realize nila, na-convict po sila. In rabbinic tradition, silence was often used to let truth sink in. Yan po ay traditions po nila na kapag tahimik, malalaman nila yung katotohanan. Okay, rabbinic way of communicating. Silence is very important by stooping down. Okay, yung manahimik ka na lang, tapos yuyuko ka. Ano daw yan? Yung important, mahalaga. Amen? Kaysa yung makipag-argue tayo. Amen? Riding on the ground, Jesus disrupted their momentum. Okay, na-disrupt yung kanilang balak. He diffused the move and truth the moment inward. Lumabas yung katotohanan kung ano po yung kanilang motibo.
So when he finally spoke his word, tahimik siya. Pero noong nagsalita po siya, he struck their conscience. Bakit? Kasi ano nang sinabi niya nung nagsalita na siya? Matapos siyang magtahimik, tapos nung magsalita na siya, he struck their conscience. Nakonsensya sila kasi sabi nila, he who is without sin among you, let him throw a stone first. Diba? Parang nagulat tuloy sila sa kanyang sagot. Diba? Amen. Amen, mga kapatid. Napaka-powerful po yung statement na ito, needed silence to give it space to pierce the hearts. Para yung kanilang puso create a divine pause for conviction. So na-convict po sila. Oo nga, kasi kami din ay makasalanan. So na-realize nila. Amen, mga kapatid? Amen po, nakuha natin? Okay, number 2, to create divine pause for conviction. Number 3, to demonstrate wisdom and authority. Tingnan ninyo yung ibig sabihin ng pananahimik ng ating Panginoon. Very powerful and very important. Jesus was not caught off guard. He was taking control. May control po siya. Amen? Amen po. Amen. Nag-demonstrate po siya ng wisdom and authority. Okay, speak too soon could play into their trap. Okay. His silence made them irritable, impatient, and exposed their intention. Di ba? Kasi dito po, his silence, yung tahimik lang, yung in-example ko po sa inyo, yung halimbawa, sabihin mo, ano ba talaga ang problema? Pero hindi sumasagot yung kausap mo. Parang ganun po, yung pinipilit nilang ang Panginoon ay sumagot sa kanila. Amen? Okay, Proverbs 26, do not answer a fool to his folly, lest you also be like him. Amen? Amen. Huwag mong patulan yung nagagalit sa'yo dahil parehas na kayo pag sumagot ka, parang gano'n. Amen? Amen po. Okay. So, let's, nasaan na? Saan na tayo? 3 na yung nakuha natin, di ba? Okay. Ulitin nga natin. Expose the motives without concern.